Good morning po. Ano man ang ating kalagayan, salamat sa biyaya ng Panginoon na narito tayo. Noong isang linggo ay tinalakay sa atin ang tungkol sa disenyo ng Diyos sa pamilya. At ngayong umaga naman ay pagbubulayan natin ang tungkol sa layunin ng Diyos sa pamilya. Layunin o purpose. Sa Oxford Dictionary, binigyang kahulugan ng salitang purpose o layunin na ganito: the reason for which something is done or created or for which something exists. Pag sinabi nating purpose o layunin, ito daw yung dahilan kung bakit ginagawa ang isang bagay, bakit natin ginagawa ang isang bagay, o bakit nilikha ang isang bagay, o kung para saan nilikha ang isang bagay. May iba't ibang layunin o dahilan ang mga tao kung bakit sila pumapasok sa pamilya o sa pagpapamilya. Ngunit hindi lahat ng layunin ng tao o hindi ang layunin ng tao ang mahalaga. Mayroong iba't ibang layunin ang tao kung bakit sila nag-aasawa, bakit sila nagpapamilya. Ngunit, hindi yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang mahalaga ay kung ano ang layunin ng Diyos sa pamilya. Sa anumang bagay, palaging ang layunin ng Diyos ang dapat nating sundin. At sa umpisa pa lamang ng kasaysayan ng tao ay inihayag na ng Diyos ang layunin niya sa pamilya. Sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28, makibasa po kayo sa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Ang sabi sa talata, nilalang ang tao ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin ng ayon sa nakalarawan ng Diyos ay kalarawan ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran. Nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya sa katuwiran at sa kabanalan. At dahil nilikha ng Diyos ang tao na banal, makapamumuhay sila sa kabanalan at makapamumuhay silang may malapit na kaugnayan sa Diyos. Ang nasa isip talaga ng Diyos ay ang isang banal na lalaki at ang isang banal na babae ay magkakaroon ng maraming mga supling na banal din tulad ng kanilang mga magulang. Ano daw ang nasa isip ng Diyos? Isang banal na babae, isang banal na lalaki. Sila'y bubuo ng isang pamilya at magkakaroon sila ng mga supling na banal ding tulad nila. Hindi ba yun ang nasa isip ng Diyos? At ang buong daigdig ay mapupuno ng napakaraming mga taong banal at matuwid na tulad ng Diyos. Sa gayong paraan, mapapamahalaan nga ng mga tao nang mayroong kaayusan, ang buong daigdig na nilikha ng Diyos. Yun talaga ang gusto sanang mangyari ng Diyos. Ang nasa isip ng Diyos ay mapupuno ang mundo ng mga taong banal, namumuhay sa katuwiran, sumasamba sa Kanya lamang, nai-enjoy ang Kanyang presensya magpawalang hanggan, namumuhay ng may malapit na kaugnayan sa Kanya, sa walang hanggan. Ngunit alam natin kung ano ang nangyari doon sa halamanan ng Eden. Ano po? Ang tao na nilikha ng Diyos na banal ay naghimagsik laban sa Diyos. Mas pinaniwalaan nila ang kasinungalingan ng dyablo
kaysa sa salita ng Diyos. At ang unang pamilya na nag-exist sa mundo ay hindi na naging ayon sa nilayo ng Diyos. Anong nangyari sa mga naging supling ni Eva at ni Adan? Nang pumasok ang kasalanan, kitang-kita ang naging miserableng epekto nito sa pamilya. Ang unang kaso ng murder ay naganap sa unang pamilya na binuo ni Adan at Eva. Pinatay ni Cain ang kanyang bunsong kapatid na si Abel dahil sa kasalanan na naghahari sa puso ni Cain. Ang mga supling na dapat magiging refleksyon ng kabanalan ng Diyos ay naging refleksyon ng kasalanan at kadilimang naghahari sa puso ng tao. Nang pumasok ang kasalanan, natupad ba yung layunin ng Diyos kung bakit nilikha niya ang tao at nilikha niyang pamilya? Nang pumasok ang kasalanan, nawala yun. Hindi na nangyari yun. At napuno ang mundo ng napakaraming mga taong namumuhay sa kalikuan at naghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Hindi ito yung gusto ng Diyos. Hindi ito yung plinano ng Diyos. Nabigo ang Diyos sa unang pamilya na inaasahan sana niyang mamumuhay ayon sa mga layunin niya. At nang makita ng Diyos, nasukdulan ang kasamaan ng tao noong panahon ni Noe, anong ginawa ng Diyos? At sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, sumilay ang bagong pag-asa sa mundong punong-puno ng kadiliman. At sa pagsisimula ng ministeryo ni kapatid, kung gaano kaseryoso ang Diyos na kasangkapanin ng pamilya para mag-raise up ng generation na may takot sa Kanya at namumuhay ayon sa kalooban Niya. Ngayong umaga ay sasagutin natin ang tanong na, kailan masasabing natutupad ang layunin ng Diyos sa pamilya? Kailan natin masasabing natutupad ang layunin ng Diyos sa pamilya o sa ating pamilya? Tingnan natin ang ilan sa mga praktikal na palatandaan na natutupad nga ang layunin ng Diyos sa pamilyang ating kinabibilangan. Una, kapag ang pamilya ay nagiging lugar sa pag-aakay sa pananampalataya. Kapag ang pamilya ay nagiging lugar sa pag-aakay sa pananampalataya, sa pag-aakay sa mga miyembro nito, sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ang sabi ni Pablo tungkol kay Timoteo, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pamananampalatayang iyon. Si Timoteo po ay mayroong ina at lola na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. At si Pablo ang makapagpapatotoo na talagang tunay at tapat ang pananampalatayang yun ni Timoteo. Nakita ni Pablo ang bagong buhay na nilikha ni Kristo kay Timoteo. Ang tanong, sinong kinasangkapan ng Diyos upang makilala at sampalatayanan ni Timoteo si Kristo? Sino ang kinasangkapan ng Diyos? Ang kanyang lola, Loida at nanay Eunice. Marahil lang naman, we're not sure. Unang nakakilala sa Panginoon ng kanyang lola, pagkatapos inakay ng kanyang lola ang kanyang nanay Eunice at inakay naman niya si Timoteo. Pwede rin namang magkasabay nakakilala sa Panginoon ang lola Loida at nanay Eunice. At magkatuwang nilang inakay sa tunay na pananampalataya kay Kristo si Timoteo. Hindi ba mga kapatid, mas maganda kung dalawa o higit pa tayong mananampalataya sa pamilya? Nais ng Diyos na pagtulungan nating akayin sa Panginoon ang ibang miyembro ng ating pamilya na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Sino dito ang sa pamilya ay
Dalawa o higit pa kayong mananampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Yan. Tapos meron din ba sa inyong sambahayan na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. No? Meron pa sa loob ng pamilya na hindi pa mananampalataya. Yung iba, di ba't mas maganda kung yung mag-ina o mag-ama ay magtulungan na akayin ang kanilang mga anak? At isama na din ang mga apo. Ang mag-asawang mananampalataya ay magtulungan na akayin ang kanilang mga anak na hindi pa sumasampalataya o wala pang palatandaan ng tunay na pagsampalataya kay Kristo. Yung magkapatid na unang sumampalataya sa Panginoon ay magtulungan na akayin ang kanilang mga magulang o ang iba pang kapatid. Sa ganitong paraan, mga kapatid, tinutupad natin ang layunin ng Diyos sa ating pamilya. Kaya tayo inilagay ng Diyos sa ating pamilya ay upang akayin ng ibang mga miyembro ng ating pamilya sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Natupad ba ang layunin ng Diyos sa pamilya ni Loida at Eunice? Natupad ba ang layunin ng Diyos? Oo. Hindi ba't ang pamilya ay kasangkapan ng Diyos upang dalhin sa pananampalataya kay Kristo ang mga miyembro nito? Kaya nga ang kalooban ng Diyos sa mga binata at dalagang mananampalataya ay ano? Huwag makikipamatok sa hindi mananampalataya dahil nga nais ng Diyos na magtayo ng isang Kristiyanong sambahayan. Taas ang kamay ng mga dalaga at binata na gustong magtayo ng isang Kristiyanong sambahayan. Wala? Ayaw ninyo ng isang Kristiyanong sambahayan? Malilito ang mga anak kapag magkaiba ang pananampalatayang niyayakap ng kanilang mga magulang. Kung yung mga naging tunay ngang mananampalataya na ang mga magulang ay nahihirapan pang akayin ang kanilang mga anak sa pananampalataya at sa pagsusuko ng buhay kay Kristo, ay lalo pa naman ang mga magulang na hindi parehong mananampalataya. Kaya kung binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataong magsimula ng tama, huwag niyo yang sasayangin. Sabihin mo sa kabataan mong binata o dalaga mong katabi, dahil binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magsimula ng tama, huwag mo yang sayangin. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapili ng isang asawang tunay na may takot sa Diyos, huwag mo yung sayangin. Huwag tayong papasok sa pag-aasawa na ang pinipili lang natin ay yung gusto at mahal natin, kahit hindi naman kalooban ng Diyos. Kung seryoso tayo na magtayo ng isang makadiyos na sambahayan at maakay sa isang buhay na kaugnayan sa Diyos, ang magiging mga anak natin, piliin natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Okay ba yun, mga young people? Okay ba yun, mga young people? May mga Bible scholars naman na nagpapalagay na si Timoteo ay maagang naulila ng kanyang Griego o hindi mananampalatayang ama. Ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola at ina. Kaya doon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14, sabi doon, ikalawang Timoteo 3 verse 14, ngunit huwag mong talikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Mula pa pagkabata, ay tinuruan na si Timoteo ng kanyang ina at ng kanyang lola. Hindi nila hinintay na lumaki si Timoteo bago pa nila akayin sa pananampalataya. Itinuro nila sa kanya ang banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Ang sabi sa ibang translation ay from infancy. Kailan ba natin itinuturing na infant? Baby pa lang.
hanggang sa magkaisip, hanggang sa tumanda, itinuro ng kanyang lola at ina ang banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Nag-umpisa sila sa pinakamaagang panahon at hindi tumigil sa pagtuturo ng daan ng kaligtasan hanggang sa lubos na maunawaan ito ni Timoteo. Ganun ang ginawa ni Loida at ni Eunice. Inako nila ang pananagutang dalhin ng kanilang ang anak o apo sa tapat na pananalig kay Jesus. Mga kapatid, dahil naniniwala tayo na ang pamilya ay kasangkapan ng Diyos upang akayin ang mga miyembro nito sa Panginoon, inaako natin katungkulang akayin ang ating mga anak o mga apo sa pananalig sa Panginoong Jesus. Kaninong katungkulan ang akayin ng ating mga anak o mga apo? Sa atin. Nabuhay tayo sa panahong iniaasa ng mga miyembro ng iglesia, sa mga leader ng iglesia o sa mga cell leaders o sa iba. Ang pag-aakay sa kanilang mga anak o sa mga apo sa Panginoon. Kailangan nating baguhin yung ganong nakasanayan natin, yung ganong kultura natin, yung ganong pananaw natin, mga kapatid. Kailangan akuin natin na ating pangunahing katungkulan bilang mga bagulang o bilang lolo at lola na akayin ng ating mga anak at apo sa tapat na pananampalataya kay Jesus. Akuin natin na bilang miyembro ng ating pamilya, katungkulan talaga nating akayin ang ibang miyembro ng ating pamilya na hindi pa nagsusuko ng buhay at hindi pa nananalig sa Panginoong Jesus. Sa unang Pedro chapter 3 verse 1. Nakibukas kayo sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Nasabi doon, at kayo mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sinuman sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Kaya tungkol ito sa mga asawa o mga asawang babae na yung mga asawang lalaki ay hindi pa mananampalataya. Maaaring nakakilala lamang ang isa sa Panginoon nung nung siya may asawa na. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo, kundi lalo na sa pagpapakita ng mabuting halimbawa. Nais ng Diyos na kasangkapanin ang ating buhay para akayin ang ating pamilya, mga kapatid. Kung mayroong nakakakilala sa atin ng higit kaysa kanino mang tao, yun ay ang ating pamilya na araw-araw nating kasama. Tama po ba? Kung may higit na nakakakilala sa atin, yun ay ang ating pamilya. Yun ay ang ating mga asa-asawa o ating mga anak, ating mga kapatid o mga kasama natin sa tahanan. Kamusta ang ating pamumuhay kasama ng ating pamilya? Kung sa salita ay hindi sila mahikayat, maaaring sa pamamagitan ng ating mapitagang kilos, sabi sa talata, at malinis na pamumuhay, ay maakay sila. Ang bagong buhay na bunga ng pananahan ni Kristo sa ating buhay, ano daw? Yung bagong buhay na nilikha nung pananahan ni Jesus Christ sa buhay natin, yun din naman ang gagamitin ng Diyos para akayin sila na pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, isuko ang kanilang mga buhay kay Kristo at manalig kay Kristo lamang para sa kanilang kaligtasan. Kung mayroon kang asawang hindi pa mananampalataya, hayaan mong hubugin ka ng Diyos at kasangkapanin ang iyong buhay upang akayin ang iyong asawa sa Panginoon.
Meron ba dito na ang asawa ay hindi pa mananampalataya? Taas nga ang kamay ng mga asawa ay hindi pa mananampalataya. Anong kalooban ng Diyos? Na sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng bagong buhay na likha ng Diyos sa buhay mo, ay makita ng iyong asawa o makita ng ibang miyembro ng iyong pamilya yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. At sila naman ay sumampalataya din sa Panginoong Jesus. Huwag nawang mangyari na tayo pa ang maging hadlang sa pagsampalataya ng ating mga mahal sa buhay. Kapag namumuhay tayo sa katuwiran ng Diyos, tiyak nakakasangkapanin ng Diyos ang ating mga buhay para sumampalataya rin ang ating pamilya sa Panginoon. Tingnan niyo, balikan niyo yung talata para makita natin na yung nagsalita dito ay tiyak na tiyak. 1 Peter chapter 3 verse 1. At kayo mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, at kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, ano daw mangyayari? Mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang sabi doon, mahihikayat din silang sumampalataya. Huwag tayong maging mga hadlang, mga kapatid. Bagkus tayo yung maging mga kasangkapan. I-evaluate natin ang ating mga buhay. I-evaluate natin ang ating mga pamilya. Natutupad ba talaga ang layunin ng Diyos sa ating pamilyang kinabibilangan? Ang ating bang pamilya ay nagiging lugar kung saan naaakay ang mga miyembro nito sa tapat na pananampalataya kay Jesucristo? Alalahanin natin, mga kapatid, na hindi sapat ang madala lang natin ang ating mga anak sa simbahan linggo-linggo. Maaring tagumpay na tayo dun sa part na yun. Nadadala naman natin sila linggo-linggo. Ngunit ang goal natin ay maahakay sila sa tapat na pananampalataya kay Kristo. Hanggat hindi pa natin kinakikitaan ng mga palatandaan ng kapanganakang muli o ng bagong buhay ang sino mang miyembro ng ating pamilya, hindi tayo titigil na akayin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng Diyos. Maaring sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagtuturo, o pagpapakita ng mabuting halimbawa. Kaya anong una daw na palatandaan? Kailan natin masasabing natutupad ang layunin ng Diyos sa ating pamilya? Kapag ang ating pamilya ay nagiging lugar sa pag-aakay, sa pagsampalataya sa Panginoong Jesus. Pangalawa, kapag ang pamilya natin ay nagiging lugar sa paghubog ng makadiyos na pagkatao. Kapag ang pamilya ay nagiging lugar sa paghubog ng makadiyos na pagkatao. Nilayo ng Diyos na sa konteksto o sa loob ng pamilya ay hubugin ang pagkatao ng mga anak. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya ito, malilimutan. Saan ba tinuturuan ng bata? Sa tahanan. Natutupad ang layunin ng Diyos sa pamilya kapag inaako at ginagampanan ng mga magulang ang paghubog sa pagkatao ng kanilang mga anak. Ang pamilya ay hulmahan ng pagkatao. Tama po ba? Tama di po ba? Ang pamilya ay hulmahan ng pagkatao. Kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo tinuruan, sinanay at dinisiplina sa ating tahanan, ganon nga tayo nahubog. Ano po? O ganon nga nahuhubog ang ating pagkatao. Ganon nga ang ating ipinamumuhay hanggang sa ating pagtanda. Kung ano ang mga pagpapahalaga, kung ano ang priority sa loob ng pamilya, ganon din ang nagiging pagpapahalaga ng ating
mga anak o ng ibang miyembro ng ating pamilya. Hindi ko tatalakayin ng malalim ang tungkol sa katungkulang ito ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil mayroong hiwalay na paksa tungkol dito. Ang nais kong bigyang diin ay ang katotohanan sa loob ng pamilya ay hinuhubog ang pagkatao ng mga anak. At ang kalooban ng Diyos at layunin ng Diyos ay hubugin ang pagkatao ayon sa wangis ng Diyos. Kung anuman ang kalabasan ng pagkatao ng isang anak, yun ay bunga lamang ng kung paano siya hinubog sa kanyang pamilyang kinabibilangan. Biyaya na lamang ng Diyos kung sa kabila ng pagkukulang ng pamilya ay lumaking mayroong maayos na pagkatao ang mga anak. Yun ay ekstrang biyaya ng Diyos. Ngunit malamang sa malamang, ang pagkatao ng mga anak ay greatly influenced, ay higit na na-impluensyahan nung kalakaran, nung sistema sa loob ng pamilyang kinabibilangan niya. At ang isang pamilyang lumalakad ayon sa mga layunin ng Diyos. Ano daw? Ang isang pamilyang lumalakad ayon sa mga layunin ng Diyos ay nagiging lugar sa paghubog ng makadiyos na pagkatao. Ang isang pamilyang lumalakad ayon sa layunin ng Diyos ay nagiging lugar sa paghubog ng makadiyos na pagkatao. Hindi natin pwedeng isisi sa iba kung lumaking hindi maayos ang pagkatao ng ating mga anak. Hindi ilang paaralan, hindi ang komunidad, hindi rin ang mga kaibigan ng ating mga anak ang sisisihin o pupurihin sa anumang kalalabasan ng pagkatao ng ating mga anak. Kahit pa nga sa isang Christian school, nag-aaral ang ating mga anak. Kahit pa every Sunday ay nasa Sunday school ang ating mga anak. Kahit pa ang kanilang mga kaibigan ay mga mananampalataya, bagaman malahalaga ang lahat ng ito. Kung sa tahanan ay hindi naman natin hinuhubog ang kanilang pagkatao, mabibigo pa din tayo na mahubog sa kanila ang makadiyos na pagkatao. Kung lumaking hindi maayos ang pagkatao ng ating mga anak, huwag nating sisihin ang iba. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sisihin ang iba. Akuin natin ang pananagutan at responsibilidad. Isaayos natin ang dapat na isaayos. Hindi rin natin pwedeng iasa sa iba ang pagbubuo ng pagkatao ng ating mga anak. Ngunit kailangan nating maunawaan na tayo man ay kailangan munang mahubog ang pagkatao ayon sa kabanalan ng Diyos. Kung anong klaseng pagkatao mayroon tayo, yun din lamang ang maaari nating ipasa sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ngunit, kung lalaliman pa natin, hindi lamang isang maayos na pagkatao sa tingin ng salibutan o sa standard ng mundo ang kailangan ng ating mga anak. Naroon kami sa pagbabasa ng isang bagong libro. Ang pamagat ay conversion. Papaano daw bumubuo ang Diyos na isang church? At bigyang diin doon, yung pagkakaroon ng bagong pagkatao, hindi lamang pagiging nice. Hindi lamang tayo bubuo ng mga mababait na mga anak. Hindi lang tayo mag-raise ng isang nice na generation, kundi isang generation na may tunay na pagkaranas sa Diyos. May tunay na bagong buhay na likha ng Espiritu Santo. Mga taong tunay na nakaranas ng kapanganakang muli. Ang palakihin silang mababait at maprinsipyo mga bata ay isang bagay. Ang magtaglay sila ng isang bagong pagkataong mula sa Diyos ay isa pang bagay. Iyon ay isang bagay na hindi natin magagawa para sa kanila mga kapatid. Ngunit maaari tayong kasangkapanin ng Diyos para magkaroon sila ng isang bagong pagkatao sa pamamagitan ng matapat na pangangaral natin ng purong ebanghelyo sa kanila.
Kaya sa mga susunod na mga buwan, mga taon, magbabago ang paraan na ipinauunawa natin ang ebanghelyo sa ating mga anak. Hindi natin maaaring pabukalin ang makadiyos na mga katangian sa isang lumang pagkatao. Mga kapatid, hindi natin maaaring pabukalin ang mga makadiyos na katangian sa isang lumang pagkatao. At kung meron mang dalawang pangunahing katangian, nais ng Diyos na makita sa atin at sa ating mga anak at sa mga generation na mga susunod sa atin, iyon ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao. Di ba yun ang sinasabi sa Marcos chapter 12, verse 30 to 31? Ano daw ang pinakamahalagang utos? Ang ibigin ng Diyos na ang buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At ang ibigin ang kapwa. At magiging posible lamang yun kung bibigyan tayo ng Diyos. Bibigyan ng Diyos ang ating mga anak ng isang bagong pagkatao. Hindi naman maaaring bumukal ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao sa isang lumang pagkatao. Doon sa libro ng Conversion, ay kinukwento nung sumulat yung tungkol sa problema ng kanyang kaibigan. Na yung anak ng kanyang mga kaibigan ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Mababait sila. At kung ikaw daw ang kanilang mga magulang ay talagang magiging proud ka sa kanila. Ngunit, ang problema ay, isang araw, nawala na lamang sila ng interes sa Diyos at sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Wala silang pagmamahal sa Diyos. Nanatili silang mababait na mga bata. Ngunit wala silang uhaw sa Diyos. Wala silang interes sa Diyos. Yun ang ibig ko sabihin na kung lalaliman pa natin, hindi lamang tayo mag-raise ng mga taong nice. Maaring mababait na yung mga anak ninyo. Wala naman silang inagawang masama o illegal, Ngunit, ang hanapin natin mga kapatid simula sa araw na ito ay yung isang bagong buhay na lilikha ng Diyos, isang bagong pagkataong nagmamahal sa Diyos, nauuhaw sa Diyos. At hindi natin yun kayang gawin sa ating sarili. Ngunit maaari tayong kasangkapanin ng Diyos kung matapat natin silang aakayin sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ipaunawa natin sa kanila ang hatol ng Diyos na naghihintay sa mga taong mamumuhay, magpapatuloy sa kasalanan at mamumuhay ayon sa kanilang sariling gusto at hindi nagsusuko ng buhay kay Jesus. At huwag nating i-assure ang ating mga anak o kung sino man na basta nag-pray ka ng sinner's prayer ay okay na yun. Hindi. Kailangan nating hanapin yung mga palatandaan ng isang bagong pagkatao, bagong buhay. May hunger ba sa Diyos? May pagmamahal ba sa Diyos? May pagmamahal ba sa mga taong iniibig ng Diyos? Bilang mga tao o mga magulang na binigyan ng bagong pagkataong mula sa Espiritu ng Diyos, katungkulan nating imodelo ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kapag ang ibigin at sundin ang Diyos at kapag ang paglimot sa sarili at pagmamalasakit sa kaluluwa ng mga tao ang pangunahin sa ating buhay, kakasangkapanin tayo ng Diyos para isang araw ay maging interesado ang ating pamilya sa Diyos at sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Kung hindi man ngayon, ay sa araw na itinakda ng Panginoon. Ang mahalaga mga kapatid ay ginagampanan natin ang inaasahan ng Diyos sa atin. Hayaan natin ang ating pamilya ay maging lugar kung saan inaakay natin ang mga ating mga anak, o ibang mga miyembro sa pagkataong nais ng Diyos. Pangatlo,
Kapag ang pamilya ay nagpapatotoo sa kahandaan ng tao sa paglilingkod. Kapag ang pamilya ay nag-testify, nagpapatotoo sa kahandaan ng tao sa paglilingkod. Sa unang Timoteo chapter 3 verse 4. Unang Timoteo chapter 3 verse 4. Ito ay tungkol dun sa mga pagpili ng mga matatanda sa iglesia. Mga diakono. Yan. Unang Timoteo 3 verse 4. Kailangan siya ay mahusay, mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos, ang isang tao ko ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Ano daw? Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y di niya kayang pamahalaan? Ang tahanan ang pangunahing lugar kung saan i-apply natin ang mga maka-Diyos na prinsipyong natututunan natin linggo-linggo o araw-araw sa pagbubulay natin. Sa tahanan ay totoong-totoo tayo. Tama? Tama? Dito tayo totoong-totoo ang ating pamumuhay sa loob ng ating pamilya. Kung gayon ay isa sa mga reliable na patunay na kung tayo nga ay handa ng kasangkapanin ng Diyos sa paglilingkod sa loob ng iglesia. Sa mga talata, specifically, ang pinatutungkulan ay yung mga naghahangad na maging tagapanguna sa iglesia. Ang prinsipyo ay, kung napapamahalaan ng isang tao ang kanyang sambahayan, maaari na siyang bigyan ng katungkulang mamahala sa loob ng iglesia. Hindi ba, natutupad ang layunin ng Diyos sa ating pamilya kapag naipamumuhay natin ang mga aral ng Diyos sa konteksto o sa loob ng ating pamilya. Natutupad ang layunin ng Diyos kapag tayo ng mga nagsasabing Kristiyano ay naipamumuhay ang mga aral ng Diyos sa loob ng ating sambahayan. Ang practical na pagsasabuhay o ang practical application ng ating mga natututunan sa salita ng Diyos ay unang-unang dapat nakikita sa ating pamumuhay kasama ang ating pamilya. Uulitin ko, ang practical na pagsasabuhay ng mga natututunan natin sa salita ng Diyos ay unang-unang dapat nakikita sa ating pamumuhay kasama ng ating pamilya. Sa gayong paraan, hindi tayo madidisqualify sa anumang paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Ang pamilya ay lugar kung saan dapat nakikitang tayo'y lumahalago sa kabanalan at higit na nagiging handa para magministeryo sa iba. Kaya hindi talaga maaring baliwalain ang pamilya. Ang pamilya ang ating unang ministry, ngunit hindi naman ito ang huli. Our family is our first ministry but not our last. Namumuhay tayo na may kabanalan sa loob ng ating pamilya upang maging handa naman tayo na umabot sa iba. At kapag nagtatagumpay tayo sa ating ministry, sa ating pamilya, nabibuild naman ang ating otoridad. At nagiging epektibo naman tayo na pangunahan ng iba. Mga kapatid, hindi natin ito pinagbubulayan para ma-discourage tayo dahil talagang maraming pagkakataong sumasablay tayo sa ating pamumuhay sa loob ng pamilya. Hindi ito para i-discourage tayo, mga kapatid. Sa halip ay ipinapaunawa sa atin ito para ma-encourage tayo na pagbutihin ang ating pamumuhay kasama ng ating pamilya. Nais ng Diyos na iangat tayo sa higit na paglilingkod sa Kanyang kaharian at mag-uumpisa iyon sa ating pakikitungo sa ating pamilya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nais ng Diyos na iangat tayo sa higit na paglilingkod at mag-uumpisa yon sa ating pamilya, sa ating pakikitungo sa ating pamilya. Ayusin natin ang mga gusot sa ating pamilya.
Kung hindi maayos ang relasyon sa asawa, kung hindi maayos ang relasyon sa anak, o sa kapatid, o sa ina, o sa ama, huwag natin yung ipagwalang bahala. Kung kailangan magdisiplina at magpatupad ng katuwiran ng Diyos, gawin natin. Tayo ang may pangunahing katungkulang gawin yun at hindi ang iba. Kung kailangan tayo magpakumbaba, tayo ang mag-initiate ng pagkakasundo. Huwag na nating hintayin na ang ating asawa o ating anak ang mag-initiate. Kung kailangan natin magpatawad o humingi ng tawad, gawin natin yun, mga kapatid. Dahil kung ang mga gusot sa loob ng pamilya o ang mga problema sa pampamilya ay hindi natin mahandle, hindi natin kayang masolusyonan, bagaman, hindi naman ibig sabihin nito na maisasaayos natin ng ayos na ayos. Ngunit, ang sinasabi lang sa atin ay gawin natin yung ating bahagi para ito'y maayos. Tayo ang mag-initiate ng kaayusan sa loob ng pamilya. Kung ang mga gusot sa loob ng pamilya ay hindi natin magawang i-handle at solusyonan ayon sa maka-Diyos na paraan, papaano natin matutulungan ng iba na mag-ayos ng mga conflicts? Di po ba? Ganun siya kahalaga. Kung tayo mismo ay may mga issue ng hindi pagpapatawad sa loob ng pamilya, papaano natin mamiministeryuhan ng iba para mag-release ng pagpapatawad? Kung ang ating pamilya ay hindi natin magawang mahalin at tanggapin, papaano tayo makapagmamahal sa iba at makapaglilingkod sa iba? Hindi ba, mga kapatid, bagot pa tayo maging epektibo sa paglilingkod sa iglesia at sa pag-abot sa mga taong napapahamak, kailangan muna nating maging asin at ilaw sa loob ng ating sambahayan. Kamusta ang ating mga sambahayang kinabibilangan? Natutupad ba ang mga layunin ng Diyos sa ating pamilya? Natutupad ba natin ang layunin ng Diyos kung bakit inilagay tayo sa ating pamilya? Ano man ang kalagayan nito sa kasalukuyan? Ang ating bang pamilya ay nagiging lugar upang ang mga miyembro nito ay maakay sa pananampalataya kay Kristo? Ito ba ay lugar kung saan nahuhubog ang pagkatao? Lalo na ng ating mga anak. Ang ating bang pamilya ay lugar kung saan ipapamuhay natin ang mga aral ng Diyos? Sa gayon ay nagiging mabisa tayong lingkod sa iglesia at sa pag-abot sa mga taong napapahamak. Lumilika ba kayo, mga kapatid, habang iniisa-isa ko ang tanong na ito, lumika tayo na parang checklist sa ating isip. At lagyan natin sa ating isip ng check o ng X. Para kung sa pag-evaluate natin ay may mga bahagi sa ating buhay na kailangan nating isaayos, ayun, yun ang isasaayos natin sa biyaya ng Panginoon. Nananatili pa rin ang layunin ng Diyos na kasangkapanin ng pamilya upang laganapan ng mundo ng mga taong namumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Kung bawat Kristiyanong sambahayan ay magiging lugar kung saan naaakay ang mga miyembro sa tapat na pananampalataya kay Kristo, nahuhubog ang maka-Diyos na pagkatao at naipapamuhay ang mga aral ng Diyos at nagiging handa ang mga tao sa paglilingkod at pag-abot sa mga napapahamak, anong mangyayari? Kung itong tatlong bagay na ito ay nangyayari sa loob ng ating sambahayan, mas mabilis na lalaganap ang ebanghelyo at mas mabilis na lalaganap ang paghahari ng Diyos sa mundo. Ganon yun kahalaga, mga kapatid. Hinahamon tayong lahat ng salita ng Diyos ngayong umaga na magtayo ng isang tunay na Kristiyanong sambahayan. Hindi lamang Kristiyano sa pangalan, kundi sa paraan ng pamumuhay
At hayaan natin mga kapatid na magsimula ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, upang mag-raise ang Diyos ng isang generation na namumuhay sa katuwiran at sa kabanalan ng Diyos. Hayaan mong magsimula ang Diyos sa iyo at sa iyong pamilya o sa iyong bubuuing pamilya sa hinaharap. Nananatili ang pagnanais ng Diyos na punuin ang mundo, punuin ang bawat komunidad ng mga taong namumuhay sa kabanalan ng Diyos, ng mga taong may takot sa Diyos at merong mahalagang assignment na ibinibigay, ipinagkatiwala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan mong magsimula ang Diyos sa buhay mo at sa pamilya na kinabibilangan mo. Tayo manalangin.